The Lord is holy and His holiness can actually heal people. Ang ating pag-aaral po ngayon, pinamagatan natin, what a father can do. Ano-ano ba ang pwedeng gawin at dapat gawin ng mga ama o mga magulang. Panginoon namin Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na banal at dahil ang kanyang kabanalan ay nakapagpapagaling, nakapagpapalakas, nakabubuti sa amin. Turuan niyo kaming lalo pang maunawa ang kahulugan ng kabanalang ito. Kabanalan na lalo naming nararamdaman kung ito'y nakikita sa inyong kapangyarihan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Pakihugasan niyo po kami, Panginoon, paging dapatin na lumapit sa inyo at kahit walang patago ay humingi ng pagpapala. Dahil kayo mabuti at dahil pangako niyong gusto niyo kaming pagpalain. Bless us, Father, heal our infirmities, walk in our midst, be our strength, be our Father. In the name of Jesus, your Son, we pray. What a father can do, maraming marami. John 4:46-47. Once more, Jesus visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Wala na yatang hihigit pa na nagmamadali, nag-aapura na gagawin ng isang ama kung ang kanyang anak ay naghihingalo at nabibingit sa kamatayan. So isang tatay na mataas ang kalagayan sa lipunan ang lumapit kay Jesus sapagkat ang kanyang anak ay mamamatay. So you have a sick son, a most urgent and a serious business. Bakit lalong nagiging maigting ang ginagawa ng isang tao kung anak niya ang may sakit? Sapagkat una, galing yun sa kanya. Pangalawa, siya ay may pananagutan sa batang yon. Higit sa pananagutan siguro sa asawa o sa magulang, yung anak mo, pananagutan mo talagang higit lalo. At hindi lang yun, sapagkat kung ikaw may anak na ganitong edad, this is the height of your energy and strength and stamina. Kaya mas lalong nakakagawa ka ng mga bagay. So you have a sick son and a royal official who happened to be a father. Now this father hears of Jesus, goes to Jesus, at naglakad siya ng kung higit kumiwalang ay 7 hanggang 12 oras. Depende sa bilis niyang maglakad. Sapagat ang distansya mula sa kanyang tahanan hanggang dun sa kanilalagyan ni Jesus sa oras na yon ay mahigit 35 kilometro or 22 miles. Pwede niyong lakarin mula Luneta hanggang Binyang Laguna o Tansa Cavite o kaya ay Taytay Rizal o Bulacan. Ganon kalayo ang nilakad ng taong ito. The father who begs Jesus to come and heal his dying son. John 4:48 sa pagpapatuloy, unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. So, dito ay isiniwalat ng Panginoon ang isa niyang observation tungkol sa mga tao at sa pananalig. Jesus notes here the degeneration of faith and spirituality. Sabi, bumaba ang uri at antas ng pananalig. Instead of from inside to outside, from spirit to matter, from word to flesh, in other words, from faith to fruit or proof, nabaligtad. It has become the reverse. Now people observe everything from outside to inside, from matter to spirit, from flesh to word, in other words, from fruit to faith. Ano gusto nating tukuyin dito? Dapat nananalig ka pagkatapos nagkakaroon ng himala. Hindi himala muna bago manalig. Na ang iyong pananalig ay galing sa loob, magbubunga ito ng mga bagay na nasa labas. Iniisip mo, ideya mo, magiging isang invention, isang creation, galing sa loob mula sa labas. Pero sabi niya, ang pananalig ng mga tao ngayon, pambihira. Galing sa labas. Kailangan makakita muna bago isa loob o bago maunawa. Naging to see is to believe.
instead of to believe is to see. Sabi ko, hindi kayo makakakita ng mga himala, hindi kayo maniniwala ng lubos. Kung tutuusin, paano ka makakakita ng himala kung hindi ka naniniwala muna? Kailangan maniwala ka muna bago ka makakita. Kaya maraming hindi nakakakita ng himala, humihingi muna ng pruweba na totoo. Samantalang dapat ka munang manalig ng ganap para may mangyari at lumabas yung pruweba. Nevertheless, hindi pinansin ng opisyal na ito yung comment ng Panginoon. After all, meron naman siguro siya kahit katiting na paniniwala. Dahil naglakad siya patungo ron. Bagamat hindi yun proof ng paniniwala, dahil baka wala na talaga siyang choice. Di ba, ang tao pag nauubusan na ng choice, kahit ano na lang, baka sakali. Pero kahit paano man lang, may pananalig kasi nag-invest siya ng panahon, hirap, at nagpunta doon. John 4:49, the royal official said, "Sir, come down before my child dies." So, please, saka na po ang sermon. Tayo na. At ang anak ko ay baka hindi naabutan ng inyong lunas. So, the royal official presses his urgent plea, does not get distracted by the Lord's treatise on faith, and is concerned with time. Sabi niya, tayo na bago mahuli ang lahat. Sabi ng matatanda, nung uso pa ang mga kalesa at kabayo, na lagi mo nakikita yung kabayo, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Said another way, aanin mo pa yung gamot kung patay na ang pasyente. Dapat ibigay ang lunas bago mamatay ang pasyente. Kaya sabi ng Panginoon, kung maaari po sana tayo magmadali, tayo na, kulang na tayo sa panahon. Naglakad na ako ng 7 to 12 hours. Nung iniwan ko ang anak ko, naghihingalo na, ano pa kaya ang aabutan natin kung another 7 to 12 hours para bumalik? So John 4:50, Jesus replied, "You may go. Your son will live." The man took Jesus at his word and departed. Una, nabalitaan niya si Jesus. May nadinig siya tungkol kay Jesus. Pero iba na ngayon. Narinig niya diretso si Jesus. Iba yung nakakabalita ka tungkol kay Jesus. At iba yung nakakarinig ka ng salita mismo ni Jesus. So kung ano man ang lakas o hina ng pananalig niya noon, konti man ito, marami, lalong lumakas nung diretsahan na niyang nadinig si Jesus. At dahil doon, siya'y umuwi. Sabi ng Panginoon, "No, I won't go. I don't need to go." Baka nga lalo maging huli pag naglakad pa tayo at nagpunta, umuwi ka na lang, gagaling ang anak mo. Anong uri ng pananalig ang dapat nating angkinin para tanggapin mo na yung sinabing, sige, umuwi ka na? Meron magpipilit pa, sige po, sumama na kayo para sigurado. Pero ito, nung marinig niya, agad-agad na siyang tumalikod at nagmamadaling umuwi. Here we see one character of the Lord which is transcendence. His faithlessness. Na hindi malayo sa kanya yung pasyente, kahit sa ating panukat na pangtao, malayo. Walang malayo sa Diyos. Lahat malapit. God fills heaven and earth with His presence. And here you see the sense of urgency. So the Lord actually deferred to the man's sense of urgency. Sabi niya, sige, wala nang tayong sasayanging sandali, ngayon din, gagaling na yung anak mo, umuwi ka na. The man took Jesus for his word and departed. Kung konti man ang faith noon, na hindi naman natin alam kung malaki o konti, ang isang tiyak natin ngayon, ang laki-laki na nung faith niya. An encounter with the Lord changed many things. John 4:51-53 sa pagpapatuloy ng kwento. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "The fever left him yesterday at the 7th hour." Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, "Your son will live." So he and all his household believed.
naganap ang pananalig. Kung konti man noon, ngayon nabuo. So umuwi na ang lalaki, at sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang mga katulong na may daladalang napakagandang balita. No? Hindi lang siguro buhay yung bata dahil buhay naman nung umalis siya, kaya lang nag-aagaw buhay. Para masabing he's living, biglang nakarecover. Kung may inaapoy siya ng lagnat, biglang nawala ang lagnat na ito. Kung siya ay namumutla, binalikan siya ng kulay. Kung siya ay dating matamlay, sumigla, para masabing buhay na. At para ipagmadali pa na ibalita yon na siguradong sigurado. So, sinalubong siya ng good news on the way. Let's step aside and learn a minor thing here. Dapat mabilis din tayo magbalita ng good news. Hindi lang ng bad. Bakit ka nailangan na magmadali yung mga katulong na puntahan yung amo nila at nasa lubog na nila dahil pabalik na? Siguro hindi pa nila inaasahan pabalik. Kasi alam nila nag-aalala. Alam nila ang hirap na hirap ang loob. May sakit yung anak. Gumaling na. Ba't pahahabain pa kahit isang saglit ang pag-aalala? Ibalita agad. Maraming mga tao magpapapray dahil napakalala ng kalagayan. Isip ka ng isip at pray ka pa ng pray ng isang linggo. Nung makita mo, huy, galing ka na pala. Ay, matagal na ho. Hindi ka malang nagsabi. Ang galing-galing mo magpa-pray, hindi ka malang nagbalita nung gumaling ka. May mga taong gano'n, napaka-selfish. Merong alam na mga anak, nag-aalala yung magulang, nakauwi na ba ito o hindi pa? Dahil yung magulang wala sa bahay, malayo. Tulog na pala at himbing na yung bata, hindi malang mag-text. Nasa bahay na po ako. Nung tinext pa, nasa bahay ka na pa, syempre po. Malay ko na nasa bahay ka, nag-aalala ako. Pupunta sa school, hindi malang mag-text pagdating, nasa school na po ako. Pag tinanong mo, wala pong load. Pero pag nagte-text sa mga kaibigan, ang daming load, only. Yung wala man lang konsiderasyon sa kapwa, mga kamag-anak, pag walang kapera-pera, babalitaan ka. Subukan mo magkapera yan, tahimik. May nag-text na ba sa inyong, ang dami kong pera ngayon? Wala. Pero pag walang-wala ako ngayon, meron ka ba? Text ng text, doble pa ang dating ng text. Pag bad news, balita ng balita. Pag good, tahimik. Sabi tuloy nung iba, well, no news means good news. Kumusta na kaya ang mga kamag-anak natin? Siguro matataba at mga busog ng busog. Hindi natin mabalitaan eh. Kung nagdarahop yan at mga gutom, andyan ang balita sigurado. So mga kapatid, dapat tayong mabait. Yung mga taong nag-aalala, nag-iisip, nananalangin para sa atin, babalitaan natin, lalo't good news. Bakit gusto natin ipamalita ang bad news? Para tayo kaawaan, tulungan, bigyan. Bakit tayo natin ibalita ang good news? Baka tayo hingan. O baka itigil ang pagbibigay. Merong nagbibigay sa'yo dahil nagdarahop ka, nagkapera ka na pala, hindi mo pa ibinabalita para patuloy ka pa rin bigyan. This is grabbing selfishness. So nakita natin yung kwento, magandang leksyon, pag may magandang balita, ibalita agad para matigil na ang pag-aalala at magkaroon naman ng pagsasaya yung ating kapwa. Ngayon, ibalik natin sa kwento. Sabi nung amo, anong oras gumaling ang anak ko? Ganung oras po. Aba, yun ang eksaktong oras na sinabi ni Jesus, umuwi ka na at gagaling ng anak mo. So that's exactly when Jesus declared healing. So it was a spaceless but a very well-timed miracle. He and his household believed. Tapos ang kwento, ano ngayon sa atin? Siyempre, ang mga karakter dyan, tayo rin. Totoo silang nabuhay at totoong naganap. Pero yung katotohanan na yon, patuloy at paulit-ulit na nagaganap sa lahat ng henerasyon hanggang sa atin ngayon. So let's extend and universalize the significance of the story. Unang-una, itong tatay ay maaring sa panahon na ngayon ito, ay tatay nga. At pwede na ring nanay. May anak, at yung anak pwedeng anak na lalaki, pwedeng anak na babae.
Maraming mga sakit ng mga anak ang gagaling kung marunong lumapit ang magulang sa Diyos. Ngayon, yung sakit na yun, maaaring hindi na lang ngayon physical. Maaaring sakit sa isip, sakit sa emosyon, kung ano-anong mga sakit, kung ilalapit naman natin ngayon sa mga professional, sa mga counselors, sa mga makakatulong, maraming nangyayari. So yung mga karakter sa kwentong ito mga kapatid, pwedeng yung tatay, tayo, pwedeng yung anak nga natin, at pwedeng yung si Jesus nilapitan. Si Jesus nga, o kaya mga taong dinadaluyan ng pagpapala ni Jesus na maaring makatulong, kumbaga sa paraan na si Jesus mismo ang tutulong kung nandyan siya physically. Nakita lang natin dito isang mahalagang role ng magulang, marunong tayong lumapit dun sa makakatulong para isakabubuti ng ating anak. Kung tamad ka, kung mahihiyain ka, kung madali kang ma-discourage, mahina ang iyong loob, hindi ka makakapag-uwi ng blessing sa iyong anak. Kaya yung mga magulang na kimi, dungo, mahihiyain, laging talo ang anak nun. Kasi wala siyang naiuuwing pagpapala. This father could be an elder now or a superior. Maring isa kang manager, ikaw na ngayon yung father. May anak ka, sino? Mga employees mo. Dapat inilalapit mo, nangungusap ka para sa kanilang ikabubuti. Maring isa kang sikat na tao. Sa isang pagtawag mo, maraming pwedeng lumapit. So, pwede ka ngayong maging tatay ng mga taong kailangan ng dugo sa ospital. Mag-organize ka ng mga blood donation parties. Ilalapit mo yung mga nangangailangan ng dugo sa maraming dugong extra. Hihingin mo yung dugo nila, dadalhin mo dito sa pasyente, volunteer ka ng Red Cross, whatever, para ka na rin yung tatay na yun. Naglalapit ka ng may sakit doon sa makakapagpagaling. Kasi ang Panginoong Diyos, wala man siya at hindi natin nakikita physically, marami siyang ibinigay na kakayahan sa bawat isa sa atin, na kung yung taong may kakayahan, nilapitan mo, para ka na rin lumapit sa Diyos dahil yung galing naman niya, galing sa Diyos. Marunong ka dapat mamagitan. So fathers, alam na natin ang kahulugan ng father na yan. Kahit isa kang concerned person, isa kang kaibigan, ikaw na yung father sa kwento. Kasi ikaw ang pwedeng gumilos para dun sa hindi makakilos. First of all, you hear about Jesus. And then you go for your son's sake. Sino man yung son na yon, and intercede. The ministry of intercession is a very important one. Inilalapit mo. Kailangang kumilos tayo. Pag meron tayong alam na may nangangailangan, at meron tayong kilalang pwedeng makatulong, meron tayong alam na pwedeng pagkunan ng tulong na yon, nandyan ka para mamagitan sa dalawa. Hawak mo sa isang kamay mo yung nangangailangan, hahawak ka lang isang kamay mo doon sa may maitutulong, at dahil sa iyo, magtatagpo sila, merong magbibigay, merong mabibigyan, may gagaling. Yan ang ministry nating mga anak ng Diyos. Kung sakasakaling kayo binayayaan ng Diyos ng konting fame, or fortune, or position, or influence, para yan dun. Kita nyo, the ruler went to Jesus. Wala siyang inferiority complex. Malakas ang loob niya na lumapit. Nakita nyo isang babaeng dinudugo sa kwento, palibasat hindi naman ganon kataas ang kalagayan sa lipunan. Sa likod na lang humawak, sabi sa likod na lang ako, hindi na ako magpapakilala, basta kukuha na lang ko ng pagpapala. Napagpala din naman. Pero hindi pinayagan ng Diyos na gano'n na lang. Sinong humipo sa akin? Sinong gumaling? Magpakilala ka dito. Kasi gusto ng Diyos, hayag ang iyong pananalig. Hindi lihim. Ang gusto na niyang lihim, yung pagbibigay natin. Pero yung pananalig na pwedeng makapagpalakas ng loob sa iba at tularan ng iba, dapat nakikita, nadidinig. So what do we do like the Father? Stand in the gap. We stand in between. Intercede. Beg if needed for someone who needs. Yun ang napakahalagang maintindihan natin. That you and I
are the father in this story. Meron tayong laging magagawa. Kaya kung kayo ay merong kapangyarihan, merong kakayanan, bigyan nyo ng mas malawak na katuturan yan. At yung katuturan na yon, ang ating kakayanan, ang ating koneksyon, ang ating kayamanan, ang ating galing, pakinabangan ng mga mahihina, mga kapuspalad, mga naghihingalo. Now, you don't only hear about Jesus, but you act according to what you hear. The deeds of fathers affect their sons. The deeds of leaders affect their followers o yung kanilang mga sakop. Pagka mahina kang magdilihensya, dehado ang mga sakop mo. Pag lagi kang kimi, kayo ang laging gutom at kapos. Kailangan malakas ang loob, lalo't may pananagutan sa mga taong sakop natin. Now, fathers, don't only hear about Jesus, hear Jesus Himself. Na iba yung lalaki nung mismong ang Panginoon na ang narinig. At salamat naman, tayo ngayon, yung nananalangin, yung nagbabasa ng Biblia, yung nakikinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos, we hear God speaking. Siyempre, nililinis din natin at sinasala yung nadidinig. Kasi kung may teacher, kung may preacher, may dagdag the point of view niya, yung mga sinasabi niya, marunong ka dapat maghiwalay nung ito yung sabi ng Diyos, ito naman yung sabi ng preacher na sabi ng Diyos, at ito naman yung sabi ng preacher na pakahulugan niya sa sinabi ng Diyos. Sinasala mo rin. Pero ang mahalaga, naririnig mo mismo ang salita ng Diyos. So listen to Jesus and listen to His prescription, His teaching, His ministration, and commands. John 5:24. I tell you the truth, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. In a physical sense, this happened to the son of this ruler. Siya ay nakaratay, naghihingalo, mamamatay, pero nabuhay, naitawid mula sa kamatayan na napipinto tungo sa sigla muli ng buhay. Siyempre, in John 5:24, spiritual ang kahulugan. Pero bagay na bagay din sa physical realities. Tulad ng sa kwentong ating tinunghayan. Namamatay physically, nabuhay physically dahil nakarinig ng salita ni Jesus. Paano nakarinig yung anak? Nakarinig yung tatay Para na rin nakarinig yung anak. So, ganun ka, manager ka ng kumpanya, may mataas kang posisyon, nakarinig ka ng salita ng Diyos, dahil sinunod mo yon, pinairal mo yon, daig pa ng mga sakop mong nakarinig din. Dahil sa iyong impluwensya at kapangyarihan, narating sila nung kapangyarihan ng salita ng Diyos through you. We are all priests. Lahat ng taong merong Kristo sa kanilang puso, para tayong mga priests na namamagitan mula sa Diyos tungo sa mga taong malapit sa atin. Kaya hindi natin dapat nililimot yung ating priestly ministrations. Hindi lang special people ang mga priest. Lahat ng may Kristo sa puso, pwedeng daluyan ang pagpapala tungo sa mga kahit na mga wala si Kristo sa kanilang puso. Pero dahil sa inyo. Kaya sinasabi din nga sa Corinthians, even if you had an unbelieving husband, the unbelieving husband can be blessed through the believing wife. So, ganun din yung unbelieving wife through the believing husband. The unbelieving son or daughter to the believing parent. The unbelieving parent through the son or daughter. So, pag tayo may pananalig, marami tayong mission field. Dahil tayo ay pwedeng-pwede at gustong-gustong daluyan ang pagpapala ng Diyos patungo sa kanila. Nakita nyo yung isang opisyal ng preso. Nung ang mga anak ng Diyos ay pinaghimalaan at nakakilala sa preso itong bantay, sabi niya, ano pong dapat kong gawin para maligtas? At ang sabi ng mga anak ng Diyos sa kanya, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Di lang ikaw, pati sambahayan mo.
Hindi naman magic na nung naniwala siya, naniwala bigla yung malalayong kamag-anak. Dinala niya kasi sa bahay niya yung mga disipulo. Nakapagturo din doon, nadinig din ang mensahe, nanalig ang buong sambahayan. Hindi sapat, mga kapatid, na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Dapat dalhin natin ito sa mga mahal natin sa buhay. Dapat dalhin din natin yung mga mahal natin sa buhay sa Diyos. Sa mga makadiyos na mga gawain para sila man makarinig. Kasi kung nakakarinig sila through us, end user na sila. Pero kung sila'y nakarinig directly from the mouth of the Lord, sila ngayon na magiging tulay para iba nilang kilala na hindi nyo kilala, marating din ang salita ng Diyos. Dadami. At ang maganda sa pagpapala ng Diyos, habang dumadami ang kumakain, lalong dumadami ang ipapakain, hindi na uubos, kaya wala tayong dahilan para ipagdamot at sarilinin. Habang merong willing kumain, may ipapakain ng Diyos. So pag may nagugutom na spiritually, sinong may kasalanan? Di tayo, kasi hindi natin dinadala sa hapagkainan ng Panginoon. So fathers, hear Jesus. Then let your sons hear Jesus through you. Napakalaki na pwede nating maging epekto sa ating mga anak. So people of responsibility and people of power, be careful about what you hear and who you hear. Because eventually you're going to bring that message to your sons or daughters, to people under your influence. Mabuti na lang ang lalaking ito ay kay Jesus lumapit. Si Jesus ang nadala sa kanyang sambahayan. Kung lumapit ito kay Satanas, alam na natin kung sinong dadalhin niya sa kanyang sambahayan. Kaya kayo mga ama, mga ina, ate, kuya, pinaniniwalaan, may impluwensya sa mga kabataan, tiyakin ninyo na ang pinapakinggan nyo tama. Tiyakin ninyo na ang sinusund at pinupuntahan nyo mahusay. Kasi yun ang iuuwi nyo sa inyong bahay, whether you are conscious or not. Tuwing umuwi tayo, meron tayong uwi-uwi. Anong madalas na uwi natin at tiyak na uwi natin? Dumi sa swelas ng ating sapatos o tsinelas. Kaya mabuti pa yung mga Pilipino nung unang panahon iniiwan ng mga sapin sa paa sa hagdanan o sa pinto. Ngayon kasi makatangayin ng ibang dumadaan, no? Ay hindi mo na maiwan-iwan, di bitbitin mo, bakit dala-dala yung sapatos hanggang kwarto, di yung mga dura, dumi at mga kung ano-anong kalat sa kalyang tinapakan nyo, dala nyo hanggang kwarto nyo. Think that way. Physical na dumi yung pinag-uusapan natin. Yung spiritual. Yung mga nadidinig natin, mga maaanghang na mga biruan, mga malalansang usapan, yung mga nalalaman nating mga marurumi, nakikita natin ginagawa, di nyo man sadyain, uwi-uwi nyo rin yun. At naapektuhan ang inyong tahanan. Kaya yung mga taksil sa asawa, na nakikipagtalik kung kani-kanino, uwi-uwi ninyo ang herpes. Uwi-uwi ninyo ang syphilis. Uwi-uwi ninyo ang sari-saring sakit sa inyong matapat na asawa. Dahil yung mga basurang nakukuha nyo sa labas, itinatambak nyo sa inyong tahanan. Dapat tayong responsable. Anong pinapakinggan ko, anong kinukuha ko. Kahit ng mga damo na amorseko, naglalakad ka lang, kumakapit sa pantalon mo, dala mo kahit saan. So pinipili mo kung saan ka lumalakad. Anong sabi ng Psalm 1? Yung mga makadiyos, they walk not in the counsel of the wicked. They don't stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Lalo tayong may mga pananagutan sa buhay. Especially yung mga ama, ang example dito. So huwag na natin gawing symbolic, literal na. Mga ama, tiyakin nyo na doon kayo nagpupunta sa tama, doon kayo nakikinig sa tama. Dahil ang pinupuntahan nyo at pinapakinggan nyo, makakabuhay o makakapatay sa inyong mga anak. Malaki ang pananagutan ng mga may impluensya. So, fathers, have faith in Jesus. It's one of the best things you can do in life. Because your faith can benefit your son, your family, everyone under you. And better take Jesus for His word.
The words of God, the words of Jesus in the Bible can be relied upon. Kahit na ang sinasabi ng Panginoon o ng Ama sa Langit ay labag at taliwa sa ating personal opinion. Nung minsan sila Pedro, magdamag ng isda, walang nahuli ni isang dulong. Umuwi na sila, naglilinis na ng lambat, umaga na, hindi na pwede mangisda, pagod na sila. Sabihin pa naman ng Panginoon sa kanila, bumalik kayo dun sa malalim na bahagi ng laot at ihulog niyo muli ang inyong mga lambat. Mga lambat na linis na, dudumihan mo uli. Babalik ka pa ang liwaliwanag na ng araw. Sinong nangingisda sa ganung oras? Luke 5:5. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. May pambihira naman, karpentero naman kayo, kami yung mangingisda. Ano't pinapayuhan kami tungkol sa pangingisda? Lahat ng common sense namin tells us, wala na kaming mahuhuli. Pero dahil kayo po ang may sabi, gagawin namin. Mahalaga yun dahil kung sino yung may sabi, nananalig ka. At ginawa yun nila Pedro, halos mapunit ang mga lambat nila sa dami ng isdang nahuli. Napuno ang kanilang bangka na halos ikalubog nito. Yun ang napala nila. Sa pagsunod, sa biglang dinig ay parang walang sense na sinasabi ng Panginoon. When our common sense collides with godly sense, alam naman natin kung kaninong sense ang dapat manaig. Sumunod ka na lang. Total, hindi naman ikaw ang lumikha ng mundo. Total, hindi mo kaya magpaulan o magpatigil ng ulan. Sumunod ka doon sa lumikha ng mundo. Sa nagpapaulan at sa nagpapatigil nito. John 6:68, Simon Peter said to Jesus, You have the words of eternal life. Sa inyo yan. Ang inyong salita ang ikinakabuhay. So ako'y makikinig. So fathers, obey Jesus. Even sometimes, your reason tells you that there are better ways. Fathers who obey Jesus can save their sons, can lead their households to blessings. So be a father to someone. What sickness could be afflicting your son? Meron ba kayong anak? Literally, anak. O meron bang taong sa inyo umaasa, sa inyo nakasandal, na may sakit? Ano yung sakit? Physical? Mental? Spiritual? Emotional? Ilapit nyo kay Jesus. Hindi nyo kailangan maglakad na 12 oras. God is only a prayer away. Ilapit. At ilapit agad, hindi yung last resort. Wala na tayo magagawa, magdasal na lang tayo. Parang huli na resort yan. Ilapit kay Jesus at manalig. Ano naman ang pwedeng kumigil sa atin para lumapit kay Jesus? Distance, speed, lack of faith or obedience. Lumapit pa rin kayo. Nakita niyo yung lalaki, natural, hindi malaking-malaki yung pananalig kasi na-rebuke ni Lord Pero lumapit pa rin kahit konti yung pananalig. At dahil lumapit, lumaki ang pananalig. Kahit kaprasong faith, sabi nga ni Lord, kahit kasing liit yan ng ulo ng aspile, ng buto ng mustasa, maraming magagawa ang little faith. Kaya work on whatever faith we have. At para lalong lumaki yan, kailangan i-exercise. Ngayon, mga kapatid, be somebody's son. Nakita nyo, nag-benefit yung bata dahil siya anak ng kanyang tatay. So kung kayo'y anak, magpakaanak kayo. Lumagay kayo sa lugar bilang anak. At nang sa ganun, kahit 12 oras, ipaglakad kayo ng tatay nyo kahit paluhod. Kasi isa kayong anak na karapat dapat ilapit. Padaliin niyo naman sa inyong mga magulang na kayo'y mahalin. Kasi kahit naman hindi kayo kamahal-mahal, mamahalin kayo ng magulang nyo kasi magulang yan Pero hindi ba mas masarap yung madali at masarap kang mahalin kaysa mahirap? So magpakaanak ka. At hindi lang yun, mga kapatid. Magpakaanak tayo sa maraming tao.
Yung nagbibigay ka ng galang, nagsasubmit ka kung boss mo yan, nagbibigay ka ng respeto, kahit hindi mo kaano-ano, at makikita mo pag nangangailangan ka, magpapakamagulang sila sa'yo. Ilalapit ka rin nila, ipananalangin ka rin nila, magbe-benefit ka rin, dahil nagpapakaanak ka. So at any given time, tayo yung mga anak, tayo yung mga magulang, tayo yung mga mumunting Jesus, dahil ang Kristiyano ay munting Kristo. Kung ganon, hindi na kailangang dalhin pa dun sa langit ang isang pasyente. Kung nandyan ka naman, may kotse ka, nasa malayo kayong lugar, walang kotse ang mga kapitbahay mo, di ikaw siyempre ang ambulansya ng barangay. Kaya ka nga binigyan ng Diyos ng kotse, alangan namang sa'yo lang. Kaya ka nga binibigyan ng pera para makatulong ka rin sa mga naghihingalo at mga kailangan ng gamot. Kaya ka nga meron ng kung ano man ang meron ka, kasi gagamitin ka ni Jesus na instrumento. So nakakatuwa, dahil dumami pa ang mga Jesus. Dumami ang pwedeng lapitan, dumami ang pwedeng makatulong. So, sino tayo ngayon sa oras na ito? Tayo ba yung ama na lumalapit sa Diyos o sa kapwa-tao, sa mga may kakayanan para sa ikabubuti ng isang mahina? Tayo ba yung mahina na dapat ay tumanggap ng tulong ng kapwa? O tayo ba yung mga instrumento ni Jesus ngayon na pwedeng gamitin para may gumaling, para may bumuti ang kalagayan? O baka lahat-lahat yan sabay-sabay na nangyayari sa ating buhay? Bakit natin pinag-aaralan? All Scripture is God-breathed and is useful to teach, to rebuke, to encourage, to empower. Ano ang kahulugan ng kwentong ito sa inyo? Ama namin, salamat sapagkat sa mga kwentong ito, dumadali naming suriin kung sino kami sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Kung kami ngayon, Panginoon, yung Ama na may lakas, may kakayanan, may malasakit, ituro mo sa amin kung sino mga dapat ilapit at kung sino mga dapat lapitan para kami magiging intercessors. We will stand in the gap. Kung kami naman yung nangangailangan, kami yung anak, ituro mo sa amin na padaliin namin sa mga tao na kami mahalin. Na kung tutulungan nila kami, hindi lang out of compulsion or duty, na may saya sila dahil masarap naman kaming tulungan at mabuti naman kaming makitungo. At Panginoon, kung kami yung mumunting mga Kristo na binigyan mo at pinahiram ng mga kakayahan, maging matapat kami na ito'y gamitin sa pagpapagaling ng kapwa, sa pag-aayos ng magulo, sa pag-i-improve ng mga dapat improvein sa buhay. Ituro mo sa amin kung sino kami sa kwento o kung sino-sino kami at magawa namin ang tama. Magbulay-bulay tayo sa kasandaling katahimikan, i-apply sa buhay natin ang kwentong ito dahil ito'y para sa atin, tungkol sa atin at ang kapangyarihan ng Diyos, tanggapin natin o dumaloy sa pamamagitan natin. Ama namin, sa sandaling katahimikan, kausapin niyo po kami, patuloy niyo pa kaming imulat kung ano ang pakinabang namin sa napakamakapangyarihang kasaysayan na ito.